Ako si Juan de la Cruz at ako ang sumisimbolo sa karamihan sa mga kapatid nating salat sa buhay. Marami sa amin ang katawa-tawa para sa inyong mga mayayaman. Mga no read, no write kung kami ay inyong tawagin. At baluktot man ang aming mga dila sa barok na Ingles, hindi namin ito kagustuhan. Naisin man naming maging singhusay namin kayo, o kahit mga lahati man lang sa taglay ninyong talino. Wala naman kaming magagawa. Ang pangalan ko ay Juan de la Cruz, Pilipino ng makabagong henerasyon. Ito ang aking kwento. Edukasyon. Anyari? Mayaman man o mahirap, alam nating lahat na edukasyon ang susi sa pag-unlad. 14 na taon ang ating bubunuin, makamit lamang ang diplomang ating inaasam. May nakapagsabi sa akin noon na karapatan daw ng bawat batang Pilipino ang magkaroon ng tamang edukasyon. Pero para sa aming mga maralita, hindi karapatan ang edukasyon, kundi isang pribilehiyo. Magastos kasi mag-aral, magastos magka-ambisyon. Gusto kong maging pulis. At isa pa, wala namang kasiguraduhang matututo ako kapag ako ay mag-aaral dahil sa sobrang daming problema sa edukasyon ngayon. Minsan nga naisip ko, mas matalino pa yata ako kaysa sa kalaro kong si Paring Kanor eh. Partido na, nag-aaral pa siya. Ako, hindi. Bakit kaya? I think some of our teachers right now are ineffective. Sus, bakit pa ako mag-aaral kung di din lang naman magaling ang aking magiging guro? ABCD lang? 1, 2, 3, 4, 5 lang? Kayang-kaya na ng nanay kong ituro sa akin yan. Pero minsan, di ko mapigilan ang aking sarili na mainggit sa mga kaibigan kong nag-aaral pa. Pataasan sila kasi ng kanilang mga score eh. Di tuloy ako makasabay. Na-observe ko lang yung mga new graduates na nagiging teachers. Parang pinagpapraktisan na nila yung mga students nila and wala silang, hindi lang sa wala silang alam pero parang kulang pa. Si Paring Kanor, laging bagsak. 0/0. Ang baba lagi ng kanyang grade. Pero minsan naisip ko, siguro sinasadya niyang makakuha ng ganung score. Tropa kasi kami nun eh. Pareho kaming mahilig sa kulay pula. Kaya pati grades niya, color-coded na din. Kulay pula lahat. Most probably in terms of the values formation of the students, it's not necessarily that the teachers factors, but more on the values formation of the students. Wherein if you talk about values formation, it's more on discipline, the students, how to behave in classrooms. So always rely on values formation. Kahit makapag-enroll man ako, di ko din naman sigurado kung matatapos ko ang grade 6 nang di nababagsak. Si nanay kasi utos ng utos. Minsan, ako pa ang namumroblema sa isa saing namin. Si tatay naman, ayun, laging, di ko alam, bahala ka sa buhay mo. Yun yung lagi niyang sagot kapag nagpapatulong ako sa kanya ng aking mga assignments. Sobrang ingay din sa bahay. TV laging bukas, si nanay, chismisan sa kapitbahay. Ni wala man lang silang pakialam sa pag-aaral ko. Sa tingin ko,
naapektuhan na ang quality education natin dito sa Pilipinas because of one reason, and this reason known as the communication or the technology that we have today. Kahit di ako nakatapos ng pag-aaral, at least marami akong friends sa Facebook. Meron din akong mga text clans eh. Gamit kong codename, Mr. Cutie Astig 69. Astig, no? Natuto na lamang akong mag-Ingles sa pakonti-konting mga nababasa ko. Dun sa karatula sa amin, oo. Kahit mga status updates at GM ng mga kabarkada ko, ginagaya ko na din. Basta cool, kahit di ko masyadong naiintindihan, okay na, sinusulat ko na lang. Ito ang isa sa mga paborito kong status. Ayoko kasi sa mga sinungaling eh. They make me hungry, so very very hungry. Draw a tree daw and level each parts. Ugat, level 1, tangkay, level 2. Teka, di ba bawal na ang organ smuggling? Ba't may tindahan ng puso dito? Use your set belt daw, sabi ni Koya. Para safe lagi ang biyahe. Teka, kuya, para. Ay, full string to stop pala. Buti na lang, I am safe my life in Jesus. Tingin ko na dahilan kung bakit bumababa quality ng education sa ating bansa is because of lack of parental guidance. Si tatay kasi imbes na hinihikayat niya akong mag-aral noon, mas ginugulo pa niya ako. Sabi niya, kahit di daw ako makapagtapos, may mamanahin din naman akong family business sa kanya. Kaya minsan, nakakatamad na ding pumasok. Ba't pa ako mag-aaral, di ba? May sarili na kaming kumpanya. Pag kasi naging accountant ako, o di kaya engineer, maghahanap pa ako ng opisinang mapapasukan. At empleyado lang ako. Pag sa junk shop, doon ako nagtrabaho, ako na ang empleyado, ako pa ang CEO. Kaya mo yun, men? Saan ka pa? Pag naging sobrang yaman na ako, susuungin ko bawat sulok ng Pilipinas para maghanap ng mapapangasawa. Sisiguraduhin kong siya ay maganda, mahinhin, palingkinita ng katawan at higit sa lahat, matalino. Pang Miss Universe. Ayoko kay Venus Ra. Masyado siyang mapangmata. Hanap kasi niya, dapat major daw. Paano kung kernel lang ako? O di kaya captain? Babasta din niya ako agad? Ganon? Kaya siguro siya natalo kasi nagtampo yung mga judges na mga general. She was favored to win, expertly negotiating platform heels and a bikini. And then came the question that stopped her in her stilettos. What is one big mistake that you've made in your life? In my 22 years of existence, I can say that there is nothing major, problem that I have done in my life. Thank you so much that I am here. No answer, no crown. She took 5th. I won't change my legs because I'm contented with my long-legged. Ayoko din kay Melaning long-legged. Gusto ko kasi long-naked, tulad ni Janina San Miguel. What role did your family play with you as candidate to Binibining Pilipinas? Well, my family's role for me is so important because they was the one who's very oh, I'm so sorry. I told you that I'm so confident. Eto, wait. I did not expect that I came from one of the top 10. Minamani at tinatawanan lang kasi niya yung question and answer portion Ang dali lang para sa kanya. Kanya ng dream girl ko. Maganda na, matalino pa, sobrang humble pa. She did not expect that she came from the top 10 daw. Ayos din kung lahat ng isali ng bansa natin sa mga ganitong patimpalak ay katulad ni Janina. Siguradong abot langit na karangalan ang makukuha niya para sa ating republika. Well, students are partly to blame, partly because, well, there is this inner
a more pronounced display of rebellion, of going against authority. And it does affect education because after all, education is bound by rules and regulations. Kung tutuusin, hindi naman natin kailangan talagang magsisihan kung bakit ganito ang nangyari sa kalidad ng edukasyon ngayon. Lahat tayo may ambag na pagkukulang. Lahat tayo may pagkakamali. Di lang si teacher na tamad magturo. Di lang sina airmats at airpods na pabaya. Di lang ang kakulangan sa mga libro o kagamitan. Di lang si Pinoy. Di lang si GMA. Di lang ikaw. Di lang ako. Kung hindi lahat tayo, minsan sakit sa ulo, nakaka-migraine. Kasi kadalasan, we mind our own business. Dapat kasi, imbes na kayo magturuan, bakit di nyo na lang kami turuan?